Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang part 3 ng inyong reading for December. So this is about love life and family. Ayan, paalala lang ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. And another reminder, this is my only account, no, at Mystic Queen PH. Meron kasing nagnanakaw ng videos ko. So mag-ingat kayo doon kasi hindi po ako yun. Ninanakaw lang po niya yung mga videos ko. Huwag kayong mag-transact doon kasi nag-o-offer yun ng mga spells at baka akalain nyo ako yon, no? Hindi po ako yon. Ito lang yung aking account at Mystic Queen PH. Okay, let's see. Ano yung energies for you? Love life and family for you, Capricorn. Kayo ba ay interesado pa sa love life? Mga Capricorn puro pera. Pera talaga, no? Okay, let's see. Capricorn. May bad news. Ano to? A rapid escalation of events causes panic and urgency. Uy, maring merong sisira ng plano ninyo. Some of you naman, this is an unbearable truth. May katotohanan na mabubunyag. Alam nyo, this makes sense kasi meron tayong full moon in Gemini ngayong December 5. And Mercury is still in retrograde. Although sa December 5, hindi na siya naka-retrograde. Pero meron pa siyang post-shadow. So, maaring merong ito yung mga pwedeng napag-usapan ninyo ng person mo. Tapos tipong hindi siya tumupad sa usapan. Or parang nag-e-expect ka sa kanya na gagawin niya yung napag-usapan nyo pero hindi pala. Okay. Small offering. Oh, okay. Yung iba, ito kasing nakakainis dyan. Halimbawa, merong nangako. So, pwedeng ikaw pinangakuan ka ng person mo na, oh, Capricorn, bibigyan kita ng ganito. Ito yung gusto mo, di ba? O bibigay ko to sa'yo. Pero hindi pala niya tutuparin. Kasi you are expecting like a gift from someone or a favor galing sa isang tao. So, this can be your partner na sinabi niya sa'yo na gagawin niya to, pero hindi naman niya pala. Kasi hindi naman niya pala gagawin. Kasi diba yung mga Capricorn, gusto nila yung commitment na tipong pag sinabi mo, dapat gagawin mo. Diba? Kasi kumbaga, they're very serious pagdating sa mga goals, sa mga plans, kailangan mangyari yun. Merong ultimatum, oh my God. Activities during emergencies and signals, imminent action. Merong trigger, okay. So, maaring yung iba sa inyo, lagi niyong pinagbibigyan itong taong to sa buhay ninyo. Pero, parang na siya, lumagpas na sa linya, kumbaga. Tapos, dumating na dun sa point na parang nawawalan ka na ng tiwala sa kanya kung gagawin pa rin niya. So, binigyan mo siya ng ultimatum. So, kung hindi mo yan gagawin, hindi mo yan ma-accomplish, hindi mo yan tutuparin, wala na. That's it. Oo. Alam nyo kasi mga Capricorn, mahilig yan magbigay ng chances. Kasi naiintindihan nila na may mga bagay na hindi naman talaga magagawa ng isang beses lang or Pero kapag naging cycle na, paulit-ulit na, wala, bigla na lang yung magi-give up at mawawala na sa buhay nyo. Ace of Swords, this is new beginnings. This is also communication. Maaring merong good news related sa family. Pwedeng meron sa inyo na may ma-achieve sa family, something about career or business or finances. You have the Magician. This is communication. Maaring yung iba sa inyo yung iba lang naman. Maaring meron ditong pwedeng posibleng pag-awayan ninyo dahil sa isang person from the past na makikipag-communicate. It's either makikipag-communicate sa'yo or makikipag-communicate sa person mo. So, pwede itong maging issue. Or, ito na naman kasi dahil, diba sabi ko nga sa inyo, merong full moon in Gemini ngayong December 5. And it's all about revelation. Revealing yung mga nangyari sa past na wala kang idea ngayong present moment na pag nalaman mo, it will definitely affect your future
and change your future. You have the Eight of Pentacles. You are working on a relationship na gusto mong maging maayos. Gusto mong mag-work yung relationship na meron ka ngayon. You are trying your best to be the big person in this relationship na maintindihan yung connection mo with your person, or although kumbaga sa malapit na siyang bumingo. Ganun. You have the moon. Oh, the moon is about secrets, mga hidden things, mga nakatago. So it will definitely be shown to you, no? Ngayong December. What needs to be unfolded? Ano yung dapat mong malaman, ganon. Nine of Wands. Okay, some of you, maging kalmado lang, no? Pay attention to your emotions kasi may mga times na parang you are just keep on holding it, no? Na tipong tinitiis mo, dinadala mo lang yan, no? Yung iba, disappointment, sama ng loob. Hanggang dumating yung point na hindi mo na kayang i-hold, tapos biglang boom, sasabog ka. Page of Pentacles. You are really learning kung paano mo maipapakita sa person mo na ito yung gusto mong mangyari para sa relationship ninyo. You want to have a practical solution sa mga challenges ng relationship ninyo, lalo na pagdating sa pera. Oo. You have the Knight of Cups. This is about love offering. So if you are single, possible na merong person na darating sa buhay mo. Pwede makikilala mo to sa trabaho or sa school kung nag-aaral ka. Some of you naman sa negosyo, no? Tipong customer mo siya, o kaya naman nagkakilala kayo sa isang seminar, ganyan. Let's see what else. The Four of Cups. Definitely meron ditong hindi na kontento sa sitwasyon na meron siya sa partner niya. Pwede ikaw to or the person that you're dealing with. The Nine of Pentacles. Ang nakikita ko kasi rito is maaring ang pakiramdam mo, yung person mo is like a burden to you. Para siyang pabigat sa buhay mo. Na instead na siya yung partner mo, yung makakatuwang mo sa buhay, siya pa yung nagiging pabigat sa'yo. So parang ngayon, gusto mo na, hanggang kailan ko bubuhatin tong taong to, ganun. Hanggang kailan ko magsasakripisyo para sa taong to. So ngayon, ikaw, nagre-reassess ka ng sitwasyon mo, whether you want to, start a new life, like a fresh start, or give this person a chance. 'Di ba? Nasa sayo yun. Ikaw ang magde-decide kung bibigyan mo ng chance. Tignan natin yung feelings, messages around this connection. Messages, feelings around this connection. What's the energy? Love is still there deep down our hearts, but we should definitely spend more time together. Okay, importante nag-spend time kayo together. Kasi dyan kayo mas nagkakaroon ng bond. Dyan kayo mas nakakapaglabas ng emotions ninyo, ng plano ninyo for your relationship. You really have to check in with your person. Wait, let me go. You deserve all the good things in this world, and right now, I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Oh, so maaring yun nga. Halimbawa, ikaw, gusto mo pa rin bigyan ng chance ng person na to. But it seems like this person is, alam mo yung parang nagbi-victim mentality siya na kasi alam niya na hindi niya mapantayan yung kaya mong maibigay sa relationship. And parang sasabihin niya, okay, hindi ako nararapat sa'yo kasi ganito lang yung kaya kong ibigay. Pero ang totoo, hindi siya nag-e-effort. Unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. So even ikaw, hindi mo na rin alam kung anong mararamdaman mo sa relationship ninyo ng person mo. Tingnan pa natin. Malapit na matapos ito. Listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. So, meron kasi ritong hindi nagkakaintindihan. Yung isa, nakikinig nga siya, pero hindi naman niya iniintindi yung naririnig niya. Alam mo yun, parang pasok dito, labas dito. Hindi talaga nagiging maayos yung
relay ng message. So you have to sit down and talk about this relationship, or else mauuwi to sa hiwalayan. So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.